We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Kasama ang Lyceum Northwestern University Performing Arts Choral. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Pay very close attention mga kapuso. Glory to the newborn King. Yan po ang tunay na diwa ng pagdiriwang ng Pasko. Dahil pagkabigat mo, partner? Yes, good morning sa iyo, partner, at good morning sa ating mga kapuso. Mga kapuso, naway lagi nating isa puso at isa isip that Christmas is an opportunity for love, forgiveness, and sharing. Partner, sharing. ng regalo. Kaya ngayong umaga, ibabahagi namin ang mga lokal na balita mula sa Luzon. Kaya Merry Christmas at narito na ang mga unang balita. Simula ngayong araw, December 15, 2023, pansamantalang ititigil ang road elevation project sa Central Business District sa Dagupan City, partikular sa Arellano Street, Perez Boulevard at A.B. Fernandez West Avenue para maibsan ang trapiko sa lungsod. Magtatagal ito hanggang January 6, 2024. Pero magpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng drainage. Hindi naman daw ito makakaabala sa trapiko dahil nasa outer lane ng kalsada ang drainage system. Sa pansamantalang pagpapahinto ng road elevation project, mabubuksan na muli ang buong lane ng mga nabanggit na kalsada. Muling itutuloy ang proyekto sa January 7, kung kailan ibabalik muli sa one-way traffic ang mga kalsada. Nagsimula na ang inspeksyon ng mga kawani ng Land Transportation Office sa mga transport terminal ngayong magpapasko. Mahigpit na rin ang roadside inspection ng ahensya. Nitong Nobyembre, umabot sa 20 operator ng kolorum na PUV sa Region 1 ang pinagmulta. Samantala, sinigurong ng PNP ang mas maigting na police visibility sa mga transport terminal, Paliparan at Pantalan ngayong Yuletide season. Kauna-unahang Car Trunk Bazaar inilunsad sa Vigan City. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Gabi-gabing dinaragsa ng publiko ang kauna-unahang Car Trunk Bazaar sa Vigan City. Matatagpuan ito sa pagitan ng Plaza Burgos at Vigan Cathedral. Tinawag itong Car Trunk Bazaar dahil bukas ang trunk ng mga sasakyan kung saan nakadisplay ang mga paninda tulad ng mga branded na damit, shoes, slippers at bags. Para matulungan niya ating mga MSMEs. At the same time, we could also promote the local products. Maliban sa mga gamit, mayroon din mga local food products. First time daw ito para sa mga negosyante ng bazaar tulad ni Casey na isang online seller. Mas kakaiba kasi mas madali yung transaction namin sa mga customers ko. Diba, agad magbabayad na po and pwede ulit bumili ng ibang items. Bukas ang bazaar mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi na magtatapos sa darating na linggo. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga
Kapuso, isang potensyal na bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Namataan ng pag-asa ang isang low-pressure area sa layong 1,595 km silangan ng southeastern Mindanao. Bukas, posible itong pumasok sa PAR. May chance ang nasabing LPA na maging bagyo. Kung sakali, tatawagan itong Bagyong Kabayan. Sa darating na linggo, posibleng lumapit ito at magdala na ng pag-uulan sa Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang epekto ang nasabing LPA. Amihan pa rin ang umiiral sa Northern at Central Luzon habang easterly sa iba pang bahagi ng bansa. Halos buong Northern at Central Luzon ang magkakaroon ng maayos na panahon ngayong araw base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Naghanda lamang ang ilang lugar sa posibleng ulan, lalo sa bandang hapon. Iba't ibang imbensyon na automated device ibinida ng ilang estudyante sa Ilocos Norte. Ang detalye sa report ni Gab de Luna. Bilang proyekto sa Electronics Program at Advanced Microcontroller Programming, ibinida ng mga estudyante ng Mariano Marcos State University ang mga automated device na kanilang imbensyon. Mayroong automated watering system na malaking tulong daw sa mga magsasaka dahil mayroon itong moisture level sensor at automatic na nadidiligan ang mga halaman kapag natuyo na ang lupa. Mayroon ding automated color mode na nakakadetect ng kulay ng mga bagay. Ang automated stove naman na perfect para sa mga kusinero. Nakakaiwas daw sa food contamination dahil sa sensor nito. Mayroon ding automated spice dispenser at automated blender. Cool na cool din ang smart home automation with voice control dahil maaari nitong isara o buksan ang mga ilaw at pinto sa pamamagitan lamang ng phone app at boses. Bukod dito, mayroon ding parking assist at automated scarecrow. Nakakaaliw din ang sound-activated clap switch lamp dahil sa pamamagitan ng tunog ng palakpak, maaaring i-adjust ang brightness ng ilaw. Gusto nating makapag-keep up o makapag-advance man lang sa mga trends ngayon sa mundo. Malaking tulong daw ito sa pagtuklas ng makabagong teknolohiya. Unti-unti namang itinuturo ang inobasyon sa mga estudyante sa pamamagitan ng interactive learning. Siyempre, enjoy naman. Parang nakikita na namin yung outcome. We start with basic programming. Then, another subject is advanced. So, yung transition ng pag-introduce ng concept natin, hindi sila mabibigla. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Good vibes ang hatid sa mga manonood ang larong basketball sa isang barangay sa Dinalungan, Aurora. Ang mga player kasi nakasuot ng damit pambabae habang naglalaro. Ginawa raw ito bilang katuwaan kasabay ng kanilang kapistahan para mapasaya ang mga residente sa lugar. Parte raw ito ng kanilang palarong pambarangay. Naging mainit ang match-up ni rookie MVP Clint Iscamis ng Mapua Cardinals at King Lion Jacob Cortez ng San Beda Red Lions sa Game 2 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals. Pero dito na naig ang Red Lions para mapersa ang knockout game. Kaya sa final game, siguradong matira ang matibay. Abangan ang Game 3 ng NCAA Season 99 Men's Basketball Finals ngayong linggo na, 2 p.m. live sa GTV. Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hannah Priscillas pinasaya ang mga taga-Narvacan. Silipin sa report. Mapapaindak at mapapasayaw ka sa tugtog ng iba't ibang instrumento. Kahit tirik ang sikat ng araw, hindi yan inalintana ng mga Narvacanyan na nakisaya sa pista. Hindi naman magkamayaw ang mga Narvacanyan nang haranahin sila ni Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hannah Priscillas. Kwento ni Hannah, hindi umano niya maitago ang kanyang excitement na makabalik sa Heritage Province ng Ilocos Sur. Nakakatuwa kasi kahit na medyo maaraw kanina, is makikita mo talaga na andun sila, nagstay sila, and nakita ko naman sa mga mukha nila na masaya din sila at nag-enjoy sila. Pagsapit ng gabi, wala ring patid ang tilian at hiyawan ng fans dahil sa upbeat performance ng The Missing Husband lead actor na si Rocco Nasino. May mga sumabay pa sa kanyang pagkanta on stage.
Sa pagtatapos ng The Missing Husband, si Anton at si Millie ay lalabas ng Maynila para lang hanapin si Baby JR. Babalik sila sa UAE kung saan nagsimula ang lahat para lang makuha ang anak nila, mabawi ang anak nila. Kaya tingnan natin kung magtatanggubay nga si Brendan na ipamigay o ibenta si Baby JR. Hindi rin nagpahuli sa pagpapakilig si Sparkle artist Angela Alarcon. Thank you so much, MJ. O, tara, picture tayo. Grabe, I'm feeling #blessed talaga kasi nakapagbigay ako ng saya at tuwa po sa mga tao, especially since malapit na yung holiday. So, Kaya nakakatuwa pagdating namin, nakita namin na napakaraming tao na very festive talaga. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Presyo ng mga gulay at prutas sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Alamin ang detalye ihatid live ni Claire Lacanilaw. Claire, good morning! Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo ngayon sa Bagsakan Market sa Urdaneta City at aalamin natin ang latest update sa presyo ng gulay maging sa supply at demand ng gulay maging sa prutas dito sa Bagsakan Market. At makakasama natin ngayong umaga ang presidente ng POP-TC o Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center. Walang iba kundi si Sir Eduardo Budaglor. Ayan, sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV, sir. Yes, good morning, GMA, especially kay Joan Bonsoy. Good morning. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir? Ano po yung mga in-demand na mga gulay ngayong holiday season, sir? Ang in-demand natin sa mga gulay, especially ampalaya, sitaw, okra, at saka kalabasa. Pampakbit lahat yan, demand lahat ng presyo. Huwag lang kamatis, talaga mababa ang presyo. Okay, sir. Sir, kamusta naman, sir, ang supply ng gulay ngayong papalapit na nga po ang Kapaskuhan, sir? Ang supply natin, sapat sa mga dumadayong bayan natin galing south at saka yung mga karating bayan ng Pangasinan, nabibigyan natin ng suporta ng mga gulay. Sir, matanong ko lang, sir, meron po bang kaugnayan itong nararanasan natin na paminsan-minsan na malamig na panahon sa supply or bunga ng gulay dito sa Bagsakan Market? Malaki na sa 80% ng kawalan ng gulay nang pumasok ang taglamig natin, no? Especially dito sa ampalaya at saka sitaw, nangungulubot yan, nangungulubot ang bunga pati mga dahon nila. So may epekto po ang malamig na panahon, sir, no? Malaki epekto. Sir. Sir, kamusta naman, sir, ang bentahan naman, sir, ngayong holiday season maging sa susunod na bagong taon? Ano po yung aasahan natin, sir? Malaki. Tumaas kami ng 50% especially sa ampalaya, no? Tumaas kami ng 50% especially sa ampalaya talaga. Okay, sir. So, ano po yung aasahan, sir? May pagtaas po ba sa presyo or ano pong paggalaw, sir, sa presyo ng gulay natin sa supply? Sa by January, malalaman natin kung magkukulang kami, tataas ang presyo ng demand ng mga gulay. Ayan, sir, maraming salamat, sir. At mga kapuso, nakasama natin ang presidente ng Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center. Walang iba kundi si Sir Eduardo Glor. Samantala, mga kapuso, price check muna tayo sa presyo ng gulay. Ito yung wholesale price dito sa POP-TC. Ang siling panigang ay dating nasa 25 pesos ang per kilo. Ngayon nasa 35 to 40 pesos ang per kilo. Ang siling Taiwan naman nasa 130 pesos. Dating nasa 130 pesos ang per kilo. Ngayon nasa 90 pesos to 100 pesos ang per kilo. Ang upo naman, dating nasa 25 pesos ang per kilo, ngayon nasa 15 pesos ang per kilo. Ang sa pakbet naman, sa ampalaya, dating nasa 25 pesos ang per kilo, ngayon nasa 50 pesos ang per kilo. Ang talong naman, dating nasa 60 to 70 pesos ang per kilo, ngayon nasa 55 pesos ang per kilo. Ang kalabasa naman, nasa 25 pesos
per kilo ang dating presyo nito. Ngayon nasa 13 pesos ang per kilo. Ang sitaw naman dating nasa 25 to 30 pesos ang per kilo. Ngayon nasa 55 to 60 pesos ang per kilo. Sa prutas naman wala namang paggalaw. Ngayon nasa ang orange ay 3 for 100 pesos. Ang apple, ganun din, 3 for 100 pesos. Ang peras, 3 for 100 pesos. Ang kiat-kiat ay 100 pesos per kilo. Ang grapes na seedless, 240 pesos ang per kilo. Ang with seeds naman ay 140 pesos ang per kilo. Ang longgan ay 180 pesos ang per kilo. Ang lansones ay 200 pesos ang per kilo. Ayon sa ilang negosyante, Joan, ng gulay at prutas, ngayong papalapit ang Kapaskuhan ay aasahan pa na tataas ang presyo ng gulay at prutas sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Pangasinan Agri-Pinoy Trading Center sa Urdaneta City. Joan. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Operating hours ng mga mall sa Dagupan City extended na ilang araw bago ang Pasko. Ang detalye sa reports. Maaga nang namili ng mga pampaingay sa Aling Jean sa Dagupan City habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Iniiwasan daw niya ang dagsa ng mga last-minute shopper at pagbigat ng traffic. Pag darating na pa yung malapit na yung Pasko, tataas pa yung presyo. Kaya ngayon kasi mas mura. Sinamantala rin ni Edwin ang dagsa ng mga mamimili sa downtown Dagupan ngayong magpapasko. Nagbebenta si Edwin ng mga panregalo. Kapag tuwing Pasko na, yun na. Kaya makakabawi na kayo? Oo, makakabawi na kami. Dahil sa inaasahang dagsapan ng mga Christmas shopper, extended na ang operating hours ng ilang mall at mga business establishment sa lungsod. Mas inagahan ng 1 oras ang mall hours, habang bukas naman ang ilang supermarket ng hanggang alas 10 ng gabi. Since there will be yung expected movement of people, buying goods and stuff for the holiday season. So I think the malls are also adjusting their mall operations. Samantala, kasabay ng dagsa ng Christmas shoppers, ang paalala ng pulisya na mag-ingat sa modus ng mga kawatan. Mag-ingat daw sa mga mandurukot na karaniwang nakikipagsiksikan sa mga matataong lugar. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Nagsimula na kahapon ang Oplan Iwas Paputok na kampanya ng Department of Health. Activated na ang Fast Lane o Express Lane sa mga pampublikong pagamutan sa Region 1 para sa mga magiging biktima ng paputok ngayong holiday season. Sa monitoring ng CHD1, karaniwang naitatala ang mga firework-related injury sa ikalawa o ikatlong linggo ng Disyembre. Sa December 21, itataas sa Code White ang alert status ng mga pagamutan na pagsisimula ng surveillance ng DOH kaugnay sa mga firework-related injuries. Sa ngayon, wala pang naitatalang firework-related incident ang CHD. Panawagan ng Health Authority, iwasan ang home remedies o treatment kapag nabiktima ng paputok at agad na magtungo sa ospital. CHD1 nagbabala sa posibleng kaso ng food poisoning ngayong kabilaan ang handaan. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng kaliwat ka ng handaan ngayong holiday season, nagbabala ang Center for Health Development Region 1 sa posibleng kaso ng food poisoning. Karaniwan kasing nitatala ang kaso ng food poisoning sa tuwing may mga handaan. Kaya mainam daw na maayos ang preparasyon ng pagkain para matiyak na ligtas itong kainin. Ang unang-una po nating ina-advise po talaga ay yung kalinisan po, una sa paghahanda ng ating mga pagkain, pangalawa kung saan po natin ito ini-store, at pangatlo, doon po sa mga kumakain. Ngayong araw, ipinagdiwang ang Christmas party ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Mahigpit ang monitoring ng pamunuan ng MNHS sa mga pagkain inihanda sa bawat klase. Karamihan, niluto ng mga estudyante sa kanilang mga bahay, habang ang iba naman, nag-order na lang ng pagkain sa mga kainan. Yung mga food nila, sila na mismo yung nagdala para for sure na safe po yung makakain nila. Bukod sa food poisoning, pinag-iingat din ng publiko sa iba't ibang sakit tuwing may handaan, gaya ng pagtaas ng blood pressure at kolesterol. Bagamat maraming pagkain, mainam pa rin daw na maghinay-hinay at isipin ang kalusugan. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Iba't ibang kakanin at timpla ng kape. Tampok sa Coffee and Food Festival sa Paway, Ilocos Norte. Tunghayan sa report.
Tampok ang iba't ibang klase ng kakanin at iba't ibang timpla ng kape sa Coffee and Food Festival sa Poway, Ilocos Norte. Sa tabi ng pamoso at makasaysayang St. Augustine Church, dito naglaban-laban ang iba't ibang bayan sa pagluluto ng mga kakanin. Ang kalahok na si Nanay Dolores, palitaw with a twist ang nilutong kakanin. Masaya po kasi po namin yung produkto po namin sa banda po. Perfect partner daw ng kape ang kakanin, kaya naisipan itong gawing twist ng cook-off. Nag-enjoy naman ang mga dumalo dahil bukod sa libre ay talagang kakaiba ang mga inihain na recipe. It's really good. They have so many innovatives. They can create more food from our root crops, from the products talaga ng Ilocos Norte. So it's really a good project and everyone should come in. Bukod sa cook-off, mayroon ding seminar sa pagtitimpla ng kape para sa mga coffee enthusiasts ng probinsya. Well, yung kakanin cook-off, this is the second year we're doing it. Prior to this, ang ginagawa natin ng tupig cook-off. But last year, we tried to expand it, so Ilocano kakanin in general. Then coincidentally, bagay naman yung kakanin tsaka coffee. So we combined both events into one event. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. GMA Regional TV. Libo-libong deboto dumagsa sa Virgin of Guadalupe Feast Day sa Mexico. Tunghayan sa Globalita. Napuno ng daang libong deboto ang Virgin of Guadalupe Feast Day sa Mexico City. Ilan sa kanila galing sa malalayong lugar kaya nagcamping na lang sa Basilica of Our Lady of Guadalupe para sa ilang araw na selebrasyon. Sa lugar na ito, pinaniniwala ang nagmilagro at nagpakita ang Birheng Maria noong 1531. Centuries old na ang tradisyong ito na nagpapakita ng matibay na pananampalataya ng mga taga-Mexico. Maituturing na remote area ang Daejeok Island sa South Korea, dahilan para kumaunti ang populasyon kasabay ng pagtanda nito. Kaya para buhayin at mahikayat ang mga kabataan na bumalik sa isla, isinusulong ng lokal na gobyerno ang baseball program, kung saan gagawin itong training ground para makapag-produce ng elite players. Ilang kabataan na ang pumunta sa isla para maging baseball superstar. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan na 2 dekada nang nakikipasada, #feeling blessed matapos mabigyan ng sariling pedicab. Atin siyang kilalanin sa report. Mahigit 2 dekada ng pedicab driver si Mang Lorenzo Kidilig ng Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Sa pamamasada ng pedicab niya binubuhay ang kanyang mag-anak dahil walang sariling pedicab. Nagbaboundary lang siya sa kakilala na may-ari ng pedicab. Tuwing gabi, kasama raw sa panalangin ni Mang Lorenzo na magkaroon siya ng sariling pedicab. Sa bawat padyak niya, hindi raw siya nawawalan ng pag-asa na darating ang isang araw na sariling pedicab na niya ang kanyang ipapasada. Kakibat nito ang masidhing paniniwala na walang imposible sa Panginoon hanggang sa tuluyan ng masagot ang kanyang panalangin. Alias Richie Boy, Manila Kapulan. Isang bagong pedicab ang kanyang napanalunan mula sa raffle draw na bahagi ng Thanksgiving party ng isang Good Samaritan na kanyang dinaluhan. Walang pagsidla ng saya, answered prayer, #feeling blessed sa natanggap niyang biyaya ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko. Masaya, madam. Kasi mahirap lang kami. Binigyan ako ng Panginoon ng padyak ko. Lubos din ang pasasalamat ni Mang Lorenzo sa naging instrumento ng Panginoon sa natanggap niya ngayong taon. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil siya ang daan po. Para magkaroon ako ng hanap buhay. Kasunod ng biyayang natanggap, nais din daw niya maging blessing sa ibang tao na ang kanyang buhay ay maging patotoo na sa bawat taimtim na panalangin, tiyak sasagutin ng Panginoon sa tamang panahon. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Christmas is like candy. It slowly melts in your mouth, sweetening every taste bud, making you wish it could last forever. By Richelle E. Goodrich, the renowned American author and a poet. Magsaya tayo dahil ngayon ay Fun Friday! Mga kapuso, Kapuso Fiesta ha, Love Before Sunrise.
sa San Carlos City. That's gonna be tomorrow. December 16, 2023, nandyan si Bea Alonzo, si Dennis Trillo, At si marami Andrea pang iba. Torres, Oo. at marami pa silang aabangan. Partner, tuloy-tuloy ang Kapuso Fiesta hanggang sa Meron ka Sunday. rin? Oo. Oo. Hindi ako kasama doon. Ay, hindi ka makasama. Ano lang tayo, magko-cover lang tayo. Kapuso Stars naman aabangan sa linggo sa Lingayen, Pangasinan yan. Kasama sina Shaira Diaz, Ara San Agustin, Sofia Pablo, Allen Ansay, Luke Conde, John Rex at Kapuso host na si May Bautista. Kita-kit sa Lingayen sa linggo, mga Kapuso. Mga Kapuso, 10 araw na lang. Pasko na. Maraming salamat mga Kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mga Kapuso, narito muli ang LNU Performing Arts Choral. Jingle bells.